Ayan. Oh. Ako'y inaantok na. So, ayan. Pang 12 days na natin ngayon. Pang 12, excuse. Pang 12 days na natin ngayon ng delay, natin. Nire-record ng video natin na nire-record natin yung sarili natin every day for the past 12 days straight. So, ayun ang ginagawa natin kamusta na kaya yung natin, output natin? Sa tingin niyo ba may improvement naman? Yun. Nag-take lang ako ng iron kasi nga medyo mga nakarang linggo medyo feeling ko laging pagod. Kaya nag-take ako ng iron. Yan. Tayo. Kumusta naman ang linggo nyo? Ako ang linggo ko, nandito lang kami sa bahay. Kasi nga, medyo malakas ang hangin. Malakas. At medyo may mga konting pag-ulan-ulan. So, kanina umaga, ang ginawa lang namin, nagpunta kaming palengke. At namili ng kunting gulay at manok. Hipon. Yun. Tapos nagluto yung kasama ko ng lunch namin. At ako naman nagluto ng hapunan. So, yun lang. Ganun lang ang linggo namin. Hindi din kami lumabas kasi at yun nga. Una, medyo maulan ngayon. Kanina. Tapos, hindi magandang lumabas ngayon at may mga election sa ibang lugar kasi election time dito ngayon, national election nila, so medyo busy ang daan at saka busy din, stricto din ang mga pulis ngayon. So hindi naman sila pang mga foreigner, hindi naman sila naghahanap ng mga documents talaga, o hindi naman nila hinahanap yung mga passport, hindi naman sila nagsisita pag mga foreigners dito. Madalang sila nagsisita, maliban lang siguro nung past, matagal na siguro yun, mga 10 years ago. Nag-attend kami ng nanood kami ng nila, Republic Day parade nila. So medyo stricto yun kasi dahil nga pinaparada nila yung yung defense nila. So medyo sila sa mga foreigners pag ganong parades. Pero hindi naman ganun ka stricto talaga. Magtatanong lang, taga saan ka, matagal ka na ba dito, yung mga ganong bagay. Yun lang ang tinatanong nila. So ayun. Yun nga, kanina medyo maulan dito at saka doon din sa hindi din nakatawag kanina sa mga bata doon sa amin dahil nga medyo malakas daw ang ulan doon. May bagyo yata sa Southern Luzon. So ayun, at nawalan ng kuryente doon sa lugar namin kanina. Kaya hindi ako nakatawag. Gabi na nung tumawag yung anak ko na panganay. Nakapag-usap kami ng saglit. At medyo mahina din ang signal. So, ayun. Ayun lang. Wala namang ibang nangyari kanina. Wala namang bago. Ano bang bago? Yun lang. May ginawa ako dito sa bahay na trabaho sa opisina kasi nga sinasabi ko na mga ilang araw ng medyo busy
at hindi ako nag-overtime sa office, ang ginagawa ko ay dinadala ko na lang sa bahay. So, ang process ko pa ganun is ina-upload ko sa cloud yung mga drawings at da-download ko na lang pagdating sa bahay. Tapos i-upload ko uli yung mga natapos kong trabaho dito sa bahay dun sa cloud storage para naman mabuksan ko na naman, para ma-access ko ulit bukas sa opisina. Yun lang ginagawa ko. Sa mga magtatanong kung anong cloud yung ginagamit ko, yung Mega. Yun ang ginagamit ko kasi malaki yung storage na free nila at mabilis ang download at upload. Hindi katulad sa Google, kasi yung Google. Pag Google kasi yung storage na drive na gagamitin, minsan mabagal yung upload. Kaya yun. Ayos lang din naman yung kasi Mega. Safe naman yung storage niya. At madali ding ang gamitin yung interface niya. Yun kasi yung ginagamit ko sa opisina dahil nga may remote kami, may mga kasama akong nagtatrabaho na home base yung mga ibang namin designers o draftsmans, kaya nilalagay ko na lang sa cloud yung pinapagawa ko sa kanila at pagtapos naman minsan ina-upload nila, minsan sinisend na lang sa email para mas mabilis din. Yun lang ang namin, yun lang ang ginagawa ko para sa kanila, kaya malaking tulong din yung cloud storage talaga. Yun lang. At ngayon ay alas 10 na naman ng gabi. Tutulog na naman tayo mamayang kaunti. Medyo pagod na din para meron pa tayong energy bukas. So ayun, wala pa tayong bakasyon muna at siguro tatapusin muna yung mga projects bago magpa-schedule ng bakasyon. Mahirap din magbakasyon sa ngayon kasi nga tawag dito, walang may iiwan sa opisina. Hindi pa kasi bumabalik yung yung isa namin kasama na hinire namin pabalik dito. Pa sa siguro mga June na siguro yung dadating kasi hindi pa nakukuha yung passport niya, expire pa, tapos re-renew pa yun ng visa, kaya matatagalan pa yun. Pag dumating na yun pwede nang mag ng leave o bakasyon. Ay, tagal-tagal na din hindi nakapagbakasyon. 16 months na din yata. Tagal na. Supposed to be yung bakasyon namin is yearly, 1 month. Bayad naman yung bakasyon. Kaya ayun, ayos lang magbakasyon kasi shoulder naman lahat ng company at binabayaran naman yung bakasyon. Titingnan kung magbabakasyon.
Hindi pa din sigurado. May mga plano-plano pa kasi, tapos may mga plano pang gawin at pinag-iisipan pa kung anong magandang maging desisyon. Hindi naman natin talaga kailangang i-push yung mga bagay na yun, tulad ng mga bakasyon. Minsan kailangan din pag-isipan, lalong-lalo na sa mga desisyon ngayon at medyo may pinagdadaanan. Antok na. So ayan, medyo antok na tayo. Puputuloy na naman muna natin yung natin. So pang natin ngayon, pang 12 days natin na pagre-record ng hindi naman to vlog. Hindi naman ito natin matatawag na vlog kasi wala naman tayo. Lang naman ito ay at least na pa-practice natin yung ating sarili, nagiging komportable tayo magsalita sa harap ng camera. So ayun, yun ang main goal natin, na maging komportable tayo magsalita sa harap ng camera at makita natin yung improvement sa ating ginagawa. Yun lang naman ang main goal ko dito. So sa mga dyan, comment lang kayo, message kayo kung may mga gusto kayong may katanungan kayo. At yun nga ang binabalak naman natin talaga is hopefully pag ibibigay ni Lord, hindi mag-start na tayong mag-vlog. Ayos din naman dito i-feature i-vlog natin yung lugar dito. May mga lugar din naman na interesting dito na hindi natin nakikita diyan sa Pilipinas. I mean, dito lang natin siya nakikita. Kung meron man katulad diyan sa Pilipinas, medyo din, iba din siya talaga. At least ma-share ko din sa inyo kung ano yung buhay dito, no? Yun ang natin, ang gagawin natin. May mga din naman, may mga nagba-vlog na din naman na yung mga nakatira dito, lalong-lalo na yung mga nakapangasawa ng Indians, di ba? May mga nakikita naman kayo siguro. So iba-iba din kasi malaki talaga yung India, malaki yung lugar nila. So at ang culture dito ay iba-iba kada state. So parang katulad din sa atin sa Pilipinas, may mga kada probinsya, iba yung culture nila, iba yung nila sa pagkain. Katulad din dito. Dito sa Kolkata is sa West Bengal, dito is mga Bengali sila. So ayun, yung dialect nila is yung Bengali. Actually, ang Bengali is considered as language na din kasi nga madaming gumagamit nito. Yung Bengali na na language. Kasi yung Bangladesh, Bengali din yun sila. Actually, yung Bangladesh part dati ng India eh. At part ng West Bengal ng Kolkata. Hindi Kolkata, yung part ng state ng West Bengal dati yung yung Bangladesh. Separate lang sila dahil nga sa religion. Kasi yung mga nakatira dati sa Bangladesh, I mean yung mga taong nakatira sa
part ng Bangladesh na nung dati na part pa sila ng India is madaming mga Muslims. So, ginusto nila na mag-separate sa India kasi nga alam naman natin yung India is ang religion nila is Hinduism. So, yun. Yan din ang nangyayari ngayon sa Kashmir kung saan na mga Muslim din yung majority ng mga nakatira. At gusto din nilang maghiwalay. Hindi lahat, may mga taong gustong maghiwalay ang Kashmir sa India at gusto nilang sumama sa Pakistan. So, ayun. Pero hindi naman siya, hindi naman natuloy at hindi naman lahat ng tao ay agree doon. At alam naman natin na hindi basta-basta nagbibigay ng ganun ang isang country. So, ayun. Ang mga kaunting kwentuhan natin. Sana, mag-comment kayo sa mga gusto nyong malaman dito sa India. Kahit sa usap-usap lang muna natin pag-usapan. Wala mo nang pasyal-pasyal, no? So, yun nga. Pang 12 days natin ngayon. 12 nights pala. Kasi gabi ako nagre-record. So, hopefully matapos natin yung 30 days challenge natin, no? Excited ako. Kahit minsan tinatamad, excited pa rin. So, kailangan nating i-purso yung challenge na ginagawa natin. So, hanggang dito na lang muna. God bless ating lahat. Ingat palagi. Good night.